Isang estudyanteng nag-aaral sa universidad ay late na para sa isa sa pinaka-importanteng klase niya ng semestre na iyon. Pero nang papasok na siya sa kanyang room, tinanong siya ng kanyang professor ng isang napaka-imposibleng tanong. Pero ang sagot niya ay nagdulot para manigas sa gulat ang lahat, kasama ang kanyang professor, at hindi sila makapagsalita. Nang magising ang lalaking si Jake, ay talaga namang tirik na ang araw. Ang sinag nga nito ay mababakas na sa buong kwarto na tinutuluyan niya. At doon ay agad na nataranta ang 25 taong gulang na si Jake dahil dito niya lamang napagtanto na hindi niya narinig ang alarm ng kanyang cellphone. "Naku po, anong oras na?" tanong niya sa kanyang sarili habang tinitignan ang kanyang cellphone. At dito niya lamang napagtanto na kaya pala hindi niya narinig ang tunog ng cellphone niya ay dahil nalobat ito sa kasagsagan ng gabi. "Naku po, anong gagawin ko nito?" Maya-maya pa ay napatingin siya sa orasan na nakasabit sa kanyang pader at dito ay lumalabas na 9:30 na ng umaga. "Bad trip!" saad ni Jake habang hinahagis ng mabilis ang kanyang kumot sa gilid ng kwarto. Maya-maya pa ay naghanda na nga ang lalaki sa pinakamabilis na kanyang makakaya dahil late na nga siya sa kanyang importanteng klase. Ito ay ang Mathematical Physics. At nagkataon pa na nagdara na siya ng mga araw na kung saan lahat ay hindi umaayon sa kanyang plano. Hindi kasi tumunog ang kanyang alarm dahil nakalimutan niyang i-charge ang kanyang cellphone noong gabing iyon. Bukod pa doon ay napakakalat ng kanyang mga damit at hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang t-shirt na gusto niyang suotin. Pero hindi doon natatapos ang kanyang kamalasan. Hindi rin kasi siya makagawa ng kape dahil bigla na lamang hindi gumana ang kanyang coffee machine. Kaya naman wala na siyang magawa. Nagmadali na lamang siyang magbihis ng kahit na anong damit na mahahanap niya. Wala na rin siyang oras para makapag-agahan. "Grabe namang araw na to," saad ni Jake sa kanyang isipan. Ngunit ano pa bang magagawa niya? Kahit na nababadtrip na siya sa sitwasyon ay kinakailangan niyang umalis. Samantala sa banyo naman habang sinusubukan niyang toothbrushan ng kanyang ngipin, sa pinakamabilis na paraan na makakaya niya ay biglang tumulo naman ang toothpaste sa kanyang malinis na t-shirt. "Bakit ba ganito?" sigaw niya habang sinusubukan na punasan ang mantsa ng toothpaste sa kanyang damit. Ngunit lalo lamang itong lumala sa pagpapatuloy niya na subukan itong alisin. Pero ngayon nga na nauubusan na siya ng oras ay hinayaan niya na lamang ang madumi niyang t-shirt at tumakbo na palabas ng kanyang apartment. Kinuha niya ang kanyang susi at backpack habang siya ay lumalabas. Tila ba ang araw na ito ay ang tinadhana ni Bathala para maging pinakamalalang araw sa buhay ni Jake dahil sa kanyang pagbaba kasi ng apartment ay natalisod pa siya na nagdulot para halos mapilayan siya sa kanyang paa. Napahinto siya ng ilang mga sandali habang nararamdaman ang sensasyon ng sakit sa kanyang paa. Ngunit hindi na nga siya pwedeng huminto pa. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. "Masamang araw lang to, lilipas din to. Okay?" Pagkumbinsi niya sa kanyang sarili habang paika-ikang naglakad papunta sa bus stop ng kanilang universidad. Ang kanyang paghihintay ay tila ba walang hangganan. Sa bawat mga minutong lumilipas ay lalo lamang nababalisa ang lalaking si Jake. Kailan nga ba darating ang bus na hinihintay niya? Sobra kasing daming tao noong mapagkakataon na iyon. Kaya naman hindi niya halos makita ang bus na kanyang sasakyan. "Lalala pa ba tong araw na to?" isip niya sa kanyang sarili habang sinusubukan ay pagsiksikan ng kanyang sarili sa pagitan ng mga pasahero nang dumating na sa wakas ang bus na kanyang hinihintay. Naging napakabagal ng kanilang biyahe na kung saan ay tumitigil ito sa bawat mga bus stop. Pero isa lang ang nararamdaman ni Jake. Tila ba pinipigilan siya ng tadhana na makapunta sa kanyang klase. Habang nasa loob siya ng bus ay patuloy na tinitignan ni Jake ang orasan sa kanyang pulso. At sa bawat paglipas ng mga segundo ay lalo lamang lumalaki at lumalala ang kanyang pag-aalala. Kung sakali kasi, ang klase na hindi niya mapupuntahan ay hindi lamang isang ordinaryong klase. Ito kasi ang klase ng kanilang professor na si Landon. Ang kanyang subject ay ang Mathematical and Physical Theories. Ito ang subject na talaga namang sobrang kinagigiliwan ng ating bida na si Jake.
Ngunit ang kinatatakot niya, ang kanilang prof kasi ay sobrang naiirita at nagagalit kapag mayroong mga estudyanteng nalilate o uma-absent sa kanyang klase. Kaya naman, malalang problema talaga ang kinakaharap ni Jake ngayon. Pero nang sa wakas, nang makarating na ang bus sa kanilang building, nagmamadaling lumabas si Jake. Kahit pa hindi pa gaanong nabubuksan ang pinto ng bus, agad siyang tumakbo papunta sa kanyang klase. Ang kanyang paghinga ay talaga namang kapos na, habang ang kanyang t-shirt ay hindi mahahalatang nag-aaral sa universidad na iyon dahil sa dumi nito at kusot. Bukod pa dyan, ang kanyang backpack ay wala na nga rin sa maayos na posisyon sa kanyang likuran. Tumakbo siya sa bawat mga koridor habang nilalagpasan ng maraming mga tao na nung mga pagkakataon na iyon ay nagsisimula pa lamang ang kanilang kalmadong mga araw. Alam niya na ang klase niya ng araw na iyon ay magiging crucial. Isang oportunidad para matuto mula sa isa sa pinakamagaling na eksperto sa matematika at physics. At sa kabila ng katotohanan na hindi man umaayon sa kanyang tadhana noong araw na iyon, determinado naman si Jake na hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ito. Hanggang sa wakas nga'y nakapasok na siya sa kanyang classroom. Punong-puno siya ng iba't ibang emosyon. May isang parte sa kanyang sarili na lumuwag ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi pa rin naman mawala ang kanyang pangamba. Maya-maya pa, habang umuupo na si Jake sa kanyang upuan, ay hindi naman maalis ang mga naku-curious na tingin sa kanya ng kanyang mga kaklase hanggang sa tuluyan siyang makaupo. Hanggang nagsalita na nga ang kanilang profesor na may reputasyon ng pagiging mahigpit at hindi mapagpatawad. Mr. Jake Sully, saad nito habang tinitignan ang lalaki na may seryosong ekspresyon sa kanyang muka. What a pleasant surprise na makita kita ngayong araw, saad ng professor. Nahalata sa kanyang mukha na naiirita na siya. Did you know that our class will start at 8:30? Hindi 9:45. Natawa ang lahat ng mga estudyante habang tahimik naman na nakaupo at nakayuko ang ating bida na si Jake. Nahihiya siya ng kaunti dahil sa paninermo ng kanilang professor na si Landon sa kanya. I'm sorry, professor. Yung cellphone ko po kasi naubusan ng battery kagabi. At dahil po doon, sinubukan niya pang magpaliwanag ngunit pinigilan siya ng kanyang professor. How convenient of you. So sinasabi mo, nawala ng battery yung cellphone mo, di ba? Well, dahil ginagawa mo namang biro tong klase ko sa'yo at hindi ko naman nararamdaman na seryoso ka sa mga tinuturo ko. Please enlighten us. Pakita mo kung gaano ka katalino para malate ka sa klase ko. Sagutin mo tong mathematical problem ko. Sakto kasi we're discussing it at the moment. Ngayon, tignan mo to. Paano mo mapapatunayan na ang 0 is equal to 1? Tanong ng professor na mayroong sarcastic na ngiti sa kanyang labi dahil alam niya na isa itong tanong na hindi madaling sagutan o baka pa nga imposible sa marami. Sa likod ng kanyang utak ay gusto niya lamang makita si Jake na mamroblema at magdusa. Gusto niya itong ipahiya sa buong klase. Maya-maya pa ay ilang mga sandaling hindi makapagsalita si Jake. Nagulat siya sa biglang problem solving na pinapagawa sa kanya. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating istorya ay gusto ko munang malaman kung nasa sitwasyon ka ng estudyanteng si Jake at nakaharap ka ng ganitong mahirap na tanong. Ano ang gagawin mo? I-comment mo naman yan sa baba at sigurado akong babasahin natin yan. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating istorya. Ang katahimikan sa buong kwarto na iyon ay talaga namang nakabibingi. Wala ni isa sa kanila ang gustong mapunta sa sitwasyong kinalalagyan ni Jake noong mga pagkakataon na iyon. Dahil alam naman nilang lahat na isa lamang iyong trick question o isang klase ng tanong na imposible talagang sagutan. At bilang kilala na nila ang kanilang professor, alam nila na ginagawa lamang ito ng lalaki para parusahan si Jake sa pagiging late niya. Kilalang kilala at notorious kasi si Professor Landon sa mga imposibleng tanong na ibinabato niya sa mga estudyante. Sobrang normal na ito para sa mga estudyante. Kaya naman, umabot na nga sa punto na halos tumataas na ang kanilang mga balahibo sa tuwing nararamdaman nila ang presensya ng lalaki. Pero para kay Jake, isang malalim na paghinga lamang ang kinikailangan niya para masagutan niya ng buong confident ang tanong. Okay sir, pagsisimula ni Jake. Kung titingnan lang po natin sa
set ng mga theory at mag-a-apply tayo ng new interpretation of quantum logic, it is possible to argue na ang 0 po ay equal to 1. Yun po ay kung sa unconventional point of view tayo titingin. Halos hindi makahinga sa sorpresa ang lahat ng mga estudyante na nasa loob ng kwarto na iyon. Napataas din ang isang kilay ng kanilang professor na nagpapakita na hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Interesting, Mr. Sully. Pero, mathematically speaking, nakakatanga yung sinabi mo. 0 can never equals to 1. Pangangatwiran ng professor sa sinabi ni Jake. Habang si Jake naman ay punong-puno pa rin ng determinasyon at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Pasensya na sir pero hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo. Ang mga salita na iyon ay nagdulot para makaramdam ng hindi pagkakomportable ang kanilang professor na si Landon. Hindi siya makapaniwala na isang estudyante lamang ang tataliwas sa kanyang mga sinasabi. Pero nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang estudyante na si Jake. Kung ikukonsidera po natin na ang 0 ay isang empty set at i-apply po natin ang principle of quantum duality kung saan ang state of a system can exist in multiple realities. Ibig sabihin lang po nun, in an alternative reality, ang empty set could contain an element, which is 1. Kaya naman sa pamamagitan ng quantum logic, where the superposition of states is a possibility, 0 and 1 can coexist in a dual quantum state. Therefore, sa senaryo pong to, 0 can be equivalent to 1. Nang sabihin ito ni Jake, ay lalo pang napatahimik ang buong kwarto. Ni kaluskos ay wala kang maririnig. Nagtingi na ng mga estudyante sa isa't isa. Talaga namang namamangha sila sa sinagot ng lalaking si Jake. Maging ang kanilang professor ay medyo naguluhan din noong mga pagkakataon na iyon. Ang ekspresyon sa kanyang muka ay naguguluhan. Bilang isang physicist kasi ay hindi niya pwedeng alisin na lamang ang ganong hypothesis. Ngunit maging siya ay hindi naisip ang sinabi ni Jake na may posibilidad nga iyong mangyari. So Mr. Jake, sinasabi mo pa na gawin natin ang quantum approach sa ganitong theory? Sigurado naman na alam mo na masisira nun ang pundasyon na alam natin sa matematika. And I must say, nakakaintriga ang sinabi mo. Madiin na wika ni Professor Landon, pero ang kanyang tono ng pananalita ay tila ba nababalot na ng respeto. Habang ang kanyang mga kaklase naman ay tumingin kay Jake na punong-puno ng paghanga. Dahil talaga namang isa itong bibihirang oportunidad at pagkakataon para mabaliktad ang pamamahiya na ginagawa ng isang guro para sa kanyang estudyanteng na late sa kanyang pagpasok. At walang nag-aakala na ganito pala katalino ang ating bida. Mulit-muli ay huminga ng malalim si Jake. Nararamdaman niya na kasi ang bigat ng mga titig sa kanya ng mga tao sa loob ng kwartong iyon. Bukod pa dun, ay alam niya naman na hindi lamang siya sinuswerte sa kanyang naging sagot. Merong istorya sa kabila ng kanyang katalinuhan. Isang istorya na maging ang kanyang professor na si Landon ay hindi inaakala. Pero ano nga bang nangyari? Papaanong nalaman ni Jake ang ganitong sagot? Yun din ang katanungan at iniisip ng mga tao sa loob ng kwarto na iyon. Habang ang physicist na teacher nila na si Professor Landon ay makikita pa rin sa ekspresyon ng kanyang mukha ang pagkamangha. Ngayon ay iniisip niya na ang posibilidad na mayroon siyang isang genius na estudyante na ngayon pa lamang nakikilala ng mga tao. Pero ang hindi nila alam na ang nakaraan ng estudyante na si Jake ay kakaiba rin, katulad sa naging sagot niya sa katanungan ng kanilang professor. Siya ay pinanganak sa isang maayos na pamilya na kung saan ay laging ipinapakita ng batang si Jake ang kanyang pagkamangha sa matematika at physics. Ang kanyang galing ay hindi lamang sa mga numero na susukat, ngunit maging sa mga napakahirap na mga teorya na pinapakita sa kanya. Noong 10 taong gulang na nga siya ay gumugugol siya ng napakaraming oras sa pagbabasa ng mga libro na hindi pa dapat angkop sa kanyang edad. At nang dahil dito ay nakaalam na nga siya ng iba't ibang mga teorya na talaga namang sumusubok sa kanyang utak. At noong nag-aaral na si Jake, kilala siya bilang isang matalinong estudyante. Ngunit palagi siyang nami-misunderstand ng marami dahil alam naman ng mga teacher ang kanyang angking talento. Ngunit napapansin nila na sa maraming mga pagkakataon ay laging nagtatanong si Jake ng mga katanungan
na talaga namang sobra na sa standard na curriculum na kanilang sinusunod. Teacher, bakit po tinatanggap na lang natin yung mga patakaran na to nang wala tayong tinatanong? Ganon ang laging wika niya sa kanyang mga guro, na kung saan ay gusto niya pang lakbayin ang lalim ng matematika at physics. Ngunit ang problema lang dito ay hindi niya kalibel ng utak ang kanyang mga guro. Nababadtrip ang mga ito sa kanya. Nang tumuntong na nga siya sa kanyang pagiging teenager, dito na nagsimula ang mga crucial na pangyayari na talaga namang huhubog sa kanyang buhay. Naging parte siya ng science talent competition na kung saan ay pinakita niya dito ang sarili niyang teorya na talaga namang susubok sa mga prinsipyo ng quantum physics. Ang teorya na ito ni Jake ay nagdulot para marami ang mapaisip. Ngunit meron din namang mga tao ang hindi naniniwala na posible ang sinasabi ng bata. Hanggang sa isa nga sa mga judges, isang sikat na physicist ang nakakita ng potensyal sa pag-iisip ni Jake. Ang physicist na ito ay si Dr. Harrison, na kung saan ay hindi nga nagtagal ay tuluyan ng naging mentor ng batang si Jake. Lagi niyang hinihikayat ang bata na palawigin pa ang kanyang mga nalalaman. Huwag mong hayaan na malimitahan ka ng iniisip ng ibang mga tao tungkol sa'yo. Gawin mo yung sa tingin mong tama. Gawin mo yung sa tingin mong pinakakomportableng paraan. Sa kabila ng katotohanan na wawasakin mo yung matagal na nating pinaniniwalaan tungkol sa matematika. Pagpapayo ni Dr. Harrison sa batang si Jake. Kaya naman sa tulong ng scientist na si Dr. Harrison ay nagsimula na si Jake na pagtrabahuan pa ang mga teorya at iba't ibang mga konsepto tungkol sa mga mathematical logic at quantum physics. Ang bagay na ito ay hindi may tatangging hindi pa na pag-aaralan ng mga scientists tungkol sa matematika. At kung matagumpay itong magawa ni Jake, ay siguradong mas lalawak pa ang ating paniniwala at pag-intindi sa mga bagay-bagay. Ngunit, ang buhay naman ni Jake ay hindi lamang puro pag-aaral. Sabay kasi ay tinutulungan niya ang kanyang mga magulang na parehong mga manggagawa na nagsasakripisyo para masigurado na makakayanan nila na maibigay ang lahat ng oportunidad para sa pag-aaral na kailangan ni Jake. Ngunit maging ang kanyang mga magulang ay hindi pa rin maintindihan ng lubusan kung gaano katalento ang kanilang anak. Ngunit sinusuportahan naman nila ito sa lahat ng paraan na kanilang makakaya. Jake, isang araw naniniwala ako na magiging isa kang genius, anak. Ito ang laging winiwika ng nanay niya sa kanya. Pero bilang isang teenager, nakakaharap pa rin naman si Jake ng mga typical na mga bagay na pinoproblema ng mga batang katulad niya. May mga pagkakataon na nagdududa siya. Kine-question niya ang lugar niya sa mundong ito. Ngunit sobrang iba niya sa mga normal na tao. Kaya naman iniisip niya kung pupunta ba siya sa landas na kalimitang ginagawa ng mga normal na tao. O ipagpapatuloy niya ang kanyang passion at pag-aaral tungkol sa matematika at siyensya. Noong matapos nga siya sa high school ay nakatanggap si Jake ng maraming mga offer mula sa iba't ibang mga prestiyosong universidad. Hanggang sa mapili niya nga ang universidad na pinagtatrabahuan ni Professor Landon dahil talaga namang namangha siya sa reputasyon ng mathematics and physics sa departamentong ito. Nakikita niya rin ito bilang tsansa niya na lalo pang mapalawig ang kanyang pag-aaral. At baka makakilala din siya ng ibang tao dito na pwede niyang bahaginan ng kanyang passion at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Pero bago nga mangyari yun, ang daan papunta doon ay napakahirap. Sobrang daming pagsubok ang kanyang kinakaharap. Sa bawat mga gabi, umaabot na nga siya ng madaling araw sa pag-aaral. Lahat ng yun ay kinakaharap niya. Maraming mga pagkakataon na pinagdududahan niya na ang kanyang sarili. At iniisip niya kung sapat ba ang kanyang nalalaman para may mapatunayan. Ngunit hindi pa pala dito natatapos ang komplikadong istorya sa likod ng buhay ni Jake. Dahil may isang bagay pa ang talaga namang magpapasorpresa sa lahat. Nagkaroon kasi ng insidente noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. At noong mga pagkakataon na ito ay naipakita ang tunay na katalinuhan na tinataglay ng ating bida. Lalong-lalo na ang kanyang katalinuhan pagdating sa matematika at mga physical theories. Nang nasa ilalim pa kasi siya ng pangangalaga at ng mentor niyang si Dr. Harrison, ay nagkaroon ng isang napakalaking aksidente
Sa kasagsagan ng ginagawa nilang analysis sa isang advanced research laboratory, nagkaroon ng problema sa isa nilang mga eksperimento na kinabibilangan ng mga subatomic particles. Noong mga pagkakataon na yon, si Jake ay malapit sa particle launcher na nagdulot para ma-expose siya sa kakaiba at hindi matukoy na radiation. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa halip na malagay sa peligro ang buhay niya dahil sa radiation na ito, ang exposure ay nag-trigger para mag-transform ang kanyang utak. At makalipas ang ilang mga araw matapos ang aksidente na iyon, ay doon na nagsimulang mapansin ni Jake ang mga pagbabago tungkol sa kanyang perception at pag-unawa sa mga bagay-bagay. Pinanganak naman na kasi siyang matalino, pero ngayon ay tila ba mas lalo lamang siyang tumalino at nakakakita na nga siya ng iba't ibang mga mathematical patterns sa napakalinaw na paraan. Ngayon ay naiintindihan niya ang napakahihirap na mga konsepto tungkol sa quantum physics na dati ay hindi niya halos malutas. O sa madaling salita, tila ba nawasak niya na ang malaking harang na naglilimita sa kanya para maintindihan ang mga bagay-bagay ng mas malalim tungkol sa matematika. O sa madaling salita ay para ba siyang bida sa isang pelikula na bigla na lamang nagkaroon ng superpowers pagdating sa katalinuhan. Samantala, nag-aalala naman si Dr. Harrison sa mga nangyayari sa batang si Jake. Kaya naman pasikreto siyang nagsagawa ng iba't ibang mga neurological test tungkol sa utak ni Jake at ang resulta nito ay talaga namang kakaiba. Ang nangyari kasing pagka-expose niya sa radiation ay nagdulot para mabago nito ang neural structure ng lalaking si Jake. Ibig sabihin ay mas lalo lamang lumaki ang kanyang kapasidad na mas makaintindi ng mga bagay-bagay na hindi na nga ito halos may paliwanag pa ng science. Kaya naman nagpatuloy lamang si Jake sa kanyang pag-aaral habang nilalakbay ang iba't ibang mga bagay na pwede niyang matutunan tungkol sa matematika at physics. At sa mga pagkakataon na ito ay talaga namang hindi na masukat ang kanyang katalinuhan hanggang sa umabot na nga sa punto na kaya niya nang maintindihan at mapagkone-konekta ang mga theories na iniisip ng iba na imposibleng magawa ng kahit na sino. Ang idea na ang zero ay pwedeng maging equals to 1 kung sumailalim ito sa isang certain quantum condition ay talaga namang isa sa ilang mga revolutionary theories na na-develop niya. Pero sa kabila ng kanyang katalinuhan ay nanatiling humble si Jake at hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang mga abilidad. Alam niya kasi na sa kabila ng kanyang hindi normal na katalinuhan ay marami pa rin siyang dapat na matutunan at malaman. Ang nais niya ay hindi makilala ng mga tao bilang prodigy at sa halip ay gusto niyang magkaroon ng isang malaking ambag at kontribusyon para sa larangan ng agham. Kaya naman ang nakakagulat na sagot ni Jake tungkol sa imposibleng katanungan ng kanyang guro ay nagdulot para ang atmosphere sa loob ng kanilang classroom ay mapuno ng iba't ibang mga reaksyon katulad na lamang ng pagkamangha at hindi pagkapaniwala sa kanyang katalinuhan. Ngayon, ang professor nilang si Landon ay nakatingin na kay Jake na puno ng respeto at bigla niyang inanunsyo. Okay, ngayong araw, matatapos na ang leksyon natin. At wala ni isa sa mga estudyante na iyon ang makapaniwala na ang simpleng estudyante na si Jake na hindi nila alam ay hindi naman talaga isang simpleng tao lamang ay nagawa na mapadismiss ng maaga ang lesson ng isa sa pinakakinatatakutan nilang guro sa kanilang university. Dahil kung nagawa nga ni Professor Landon na bigla na lang pahintuin ang kanyang klase, ibig sabihin lamang nito ay sobra siyang naintriga sa naging sagot ni Jake sa kanya. Nagbulong-bulungan ng mga estudyante habang lumalabas sila sa classroom. Punong-puno sila ng mga katanungan sa kanilang isipan, katulad ng kanilang professor. Sa loob nga ng ilang mga araw, ang utak ng professor ay nababalot na ng iba't ibang mga theory na pinropose sa kanya ng kanyang estudyante na si Jake at dito ay gumugol siya ng napakaraming mga oras habang inaaral niya ang sinabi ni Jake sa kanya na natili lamang siyang nakafocus sa kanyang ginagawa habang pinapaligiran siya ng mga libro sa quantum physics at advanced mathematics. Talaga namang sinusubukan niya na mulutas ang logic sa likod ng idea na ang zero ay pwede ngang maging equals to 1 kung ito ay under ng conditions na sinabi ni Jake. Pero habang nag-aaral siya ay lalo lamang siyang nakukumbinsi
na totoo ngang may kakaiba sa theory na iyon na sinabi ng kanyang estudyante. Determinado na nga siya ngayon na lalo pa itong lakbayin at pag-aralan. Kaya naman nag-organize siya ng isang special meeting kasama ang iba pang mga physics and mathematics doctors mula sa university na kanyang pinagtatrabahuan. Ngayon ay titignan nila kung kaya ba nilang sagutin ang teorya na ito gamit ang pinakamatatalinong utak ng mga professor na nagtatrabaho sa kanilang institusyon. Isang araw nga sa kanilang meeting ay nagpakilala si Jake ng kanyang sarili. Sobrang pagka-nervyos ang nararamdaman niya habang pinepresenta niya sa mga doctors at professors niya ang kanyang idea. Dahil alam niya na ito ang pinaka-nirerespetong mga eksperto lalong-lalo na sa field ng science. Talaga namang ito na yung mga pagkakataong mapapasabi na lamang siya na now or never. Habang humihinga siya ng malalim para mapakalma ang napakalakas na pagtibok ng kanyang puso, pinakilala ni Landon ang kanyang estudyante na si Jake sa harap ng pinakamatatalinong professor na pwede niyang makita. Okay, doctors, this is the student na nagpropose ng theory na talaga namang babago sa kasalukuyan nating pinaniniwalaan tungkol sa mathematical logic at quantum physics. Pagpapaliwanag ni Professor Landon. Maya-maya pa ay nagsimula na si Jake sa kanyang presentasyon habang pinapaliwanag ang mga fundamentals ng kanyang teorya. Naglakad siya papunta sa harap at pinosisyon ang kanyang sarili sa harap ng malaking board. Ang kanyang pentel pen ay handa na nga na gumuhit ng mga hindi kapanipaniwalang mga bagay na ngayon pa lamang makikita ng matatalinong mga professor at doctors niya. Nagsimula siyang mag-drawing ng mga komplikadong diagrams, mga linya, mga curves, na nagpapakita ng walang katapusan na logic na puno ng katahimikan ng buong lugar. Okay, paninimula niya. Consider the dual nature of quantum systems. Saad niya, ang ekspresyon sa kanyang mukha at ang kanyang boses ay sobrang seryoso habang nagsasalita siya sa tahimik na kwarto. Pero kung titignan natin ang isang empty na set ng quantum state, pwede tayong makagawa ng teorya na ang simultaneous existence ng 0 at ng 1 ay posibleng mangyari. Habang nagsasalita si Jake, ang kanyang pentel pen ay patuloy na nagsusulat sa board habang gumagawa at nagfa-formulate ng mga equations na talaga namang bumabali sa paniniwala ng mga professor at mga doctors na nanonood sa kanya. Detalyado niyang pinaliwanag ang bawat mga hakbang kung bakit niya nabuo ang teorya na ito, ang bawat mga variable at parameter. Dito, saad niya habang tinuturo ang series ng mga mathematical symbols. Kung i-apply natin ang superstring theory, makakakita tayo ng intersection na kung saan ang mga properties ng 0 at ng 1 are not mutually exclusive. Sa kanyang pagsasalita, pinapanood lamang siya ng mga doctors at mga specialists na sa mga pagkakataon na ito ay unti-unti nang namamangha sa kanya. Pinaliwanag ni Jake ang lahat ng kanyang nalalaman na para bang pinanganak siya para sa araw na iyon. At dito sa equation na to, pagpapatuloy niya pa habang nagdodrawing ng isang komplikadong function. Ang interaction na makikita natin sa pagitan ng quantum states can be represented. Ang sinasabi ko lang, we can go and we can make a new paradigm kung saan ang kasalukuyan nating pinaniniwalaan na ang 0 at 1 ay isang special case para sa isang comprehensive phenomenon. Habang nagpapatuloy pa sa komplikadong pagpapaliwanag si Jake, ang pagdududa ng mga professor at specialist sa loob ng kwarto na iyon ay unti-unti nang nawawala. Napatutok sila ng seryoso sa mga sinasabi ni Jake. May iba na napapakunot na ng noo habang nagko-concentrate sa mga equations na nasa kanilang harapan. Ang iba naman ay tumatango na isang implikasyon na ang teorya ng lalaking si Jake ay unti-unti ngang nagiging posible sa kanilang mga mata. Sa dulo ng presentasyon, sobrang tahimik ng buong kwarto. Isang katahimikan na nagpapakita ng hindi pagkapaniwala. Ngunit nagpapakita rin ito ng sobrang pagkasurpresa. Bravo! Sobrang galing! Nagsimula silang magpalakpakan habang sinasabi kung gaano sila namangha sa presentasyon ng lalaki. Ngayon, ang professor na si Landon ay maliwanag na nasiyahan na sa buong pagpapaliwanag ng kanyang estudyante. Kaya naman, sa bihirang pagkakataon ay ngumiti siya dito. Mr. Jake,
lumalabas ngayon na kahit yung mga pinakamatalinong tao ay kaya mong masorpresa. Pero kaya mo ring baliin ang mga nauna ng paniniwala sa ating scientific community. Congratulations! Maya-maya pa ay lumabas ng meeting room si Jake na nakakaramdam ng iba't ibang mga emosyon. Gumagaan ang kanyang pakiramdam. Na-excite siya, punong-puno rin siya ng pride. Ngunit nakakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkabalisa. Nagawa niya nga ang lahat para kahit papaano ay makasurvive sa talaga namang nakakatakot na sitwasyon na iyon. Ngayon ay nagbukas na siya ng panibagong pinto na pwedeng pag-aralan ng mga scientist. Kaya naman lalo lamang siyang nagutom na pag-aralan pa ang mga bagay na hindi niya pa tuluyang nalalakbay pagdating sa siyensya. Ngunit, ang presentasyon na ginawa ng ating bida na si Jake Sully ay ang pagsisimula pa lamang sa kanyang nakamamanghang paglalakbay. Sa sumunod kasing mga buwan, ang teorya na pinropose niya ngayon ay kilala na bilang Sully Duality Principle, na kung saan ay nagsimula na nga itong ma-recognize at makilala ng mga tao sa scientific community. Hanggang sa naimbitahan na nga ang binatang si Jake para i-publish ang kanyang trabaho sa isang prestigyosong scientific journals. At na-awardan nga din siya ng Young Innovator Prize sa isang theoretical physics, isang nakamamanghang tropeyo para sa edad niya. Ang award na ito ay ang pagkumpirma para sa impact na nagawa ng kanyang mga idea at ang kanyang potensyal na makapag-contribute pa sa larangan ng agham. Ang nabuo niyang Sully Duality Principle ay naging pangunahing topic nga ng pag-aaral at debate sa mga universidad hindi lamang sa kanilang bansa, ngunit sa buong mundo. Hanggang sa naimbitahan na nga si Jake na makapag-lecture sa iba't ibang mga komperensya na kung saan ay ibinahagi niya dito ang kanyang mga teorya at lalo pang pinalawig ang kanyang mga nalalaman sa kanyang trabaho. Naging karespe-respeto nga siya pagdating sa agham at gumraduate siya bilang isang mathematical physicist specializing in quantum theories. Pero para sa ating binatang bida, ang mga rekognasyon at award na natanggap niya ay hindi ang dulo. Ngunit pagsisimula pa lamang ng kanyang misyon para mapalawig pa ang nalalaman ng sangkatauhan sa agham at teknolohiya. Nagpatuloy siyang pagtrabahuan ng kanyang mga teorya na kung saan ay gumagawa nga siya ng collaboration sa iba't iba pang mga scientists at matatalinong mga utak na kanyang nakikilala. Ang kanyang plano ay hindi lamang maintindihan ang ating universe, ngunit gusto niya ring makapag-inspire pa ng ibang mga tao sa susunod na henerasyon ng mga scientists para questionin din ang mga bagay-bagay. Lakbayin ito, matuto at mangarap katulad niya. Habang si Professor Landon naman, na noong una ay pinagdududahan ng kakayanan ni Jake, ay kalaunang naging isa sa pinakamalaking supporter niya. Jake, pinakita mo sa akin ang katotohanan. Pinamalas mo na maraming mga bagay, lalong-lalo na sa agham at physics ang pwedeng mabali. Kaya naman, habang buhay akong magpapasalamat para sa iyo dun. Saad ng professor, nang minsan silang makapag-usap ng dati niyang estudyante na si Jake. Ngayon, ang pinagtatawanan na si Jake ng kanyang mga kamag-aral dahil sa pagiging late niya sa kanyang klase ay naging isa na sa pinakakilalang scientist sa ating mundo. At doon niya lamang napagtanto na may mga bagay na nangyayari sa ating buhay dahil may mas malaking bagay ang naghihintay para sa atin. At kung hindi nalobat ang cellphone niya noong gabi na iyon, ay siguradong hindi makikilala ng mga tao ang teorya na kanyang pinropose na talaga namang tumulong ng malaki sa larangan ng agham at physics. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.